Pinaiimbestigahan na ng AFP o ng Armed Forces of the Philippines ang dimanoy panggagahasa ng 3 sundalo sa isang 14 anyos na babaeng lumad sa Davao del Norte. Bukod pa ito sa ilang insidente ng human rights violations laban sa mga lumad na dawit dimano ang militar. Giit naman ng AFP, hindi sila ang nanghaharas sa mga katutubo. May report si Tina Panganiban Perez. Nakaburol na ngayon ang 2 pinatay na lumad leader na sina Jonel Campos at Jovelio Sinzo. Ang labi naman ng Executive Director ng Lumad School na Alcadev na si Emerito Samarca iniuwi sa Butuan City. Ang mga katutubong lumad na ayaw pa rin bumalik sa kanilang mga komunidad dahil sa takot, nangangamba sa supply ng kanilang pagkain sa evacuation center. Kulang din daw sila sa banyo at hirap sa pagtulog. Kahapon nga'y may isang batang namatay sa evacuation center. Hindi talaga kami iuwi hanggang hindi pa mabuwag yung mga bandidong paramilitar at hindi namin nakita na nahatulan na sila at naitaral na sa hukuman. Sa Davao del Norte, isang 14 na taong gulang na babaeng lumad ang di umano'y ginahasa ng 3 sundalo. Sa ulat ng GMA News Online, nagsasagawa na raw ng investigasyon ng Human Rights Office ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Hawak na rin daw ng 10th Infantry Division ang 3 tauhan nilang dawit sa insidente. Papanagutin daw nila ang sinumang tauhan nilang mapapatunayang ng abuso. Makailang beses nang iniulat ng AFP na wala silang kaugnayan sa mga paramilitary group na di umano'y nanghaharas at pumatay sa mga lumad. Hindi raw kabilang ang mga ito sa Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU o mga sibilyang inarmasan ng militar para tumulong sa kanila. Kahapon sa budget hearing ng Department of Defense, sinabi na ni AFP Chief Lieutenant General Hernando Iriberi na nasa proseso na sila ng pagdecommission o pagtanggal sa armas ng mga CAFGU. What is clear here is yung 3 na who were charged are not members of the CAFGU. Ako po ay pinanganak, lumaki, I was nurtured, and I was raised in Surigao del Sur. So I can assure them that as the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, I cannot allow, based on kung mga accusations na ang Armed Forces is involved in any human rights violation, I will not allow that. Ayon pa sa 402nd Infantry Brigade, ang mga nanggugulo raw sa lumad ay mga rebeldeng New People's Army o NPA. Pero ayon sa lumad na si Josephine Ragalan na nasaksihan ng pagpatay sa tribal leaders sa Surigao, nagpakilalang mga sundalo ang mga kalalakihang pumaslang sa kanyang mga kasamahan. Na nagpakilalang 75 IB at 36 IB at kasama nila roon ang mga manobong kasundaluhan. Sino ba naman ang hindi matatakot ng harap-harapan na binaril ang chairman ng Mapaso? Kanina sa harap ng Department of Justice, muling nagrally ang grupo ng mga kabataan para kondenahin ang di umano'y militarisasyon sa mga lugar ng mga lumad. Ipinag-utos na ni Justice Secretary Laila De Lima ang pagbuo ng Interagency Task Force para imbestigahan ito. Nasa 7.5 million ang bilang ng mga IP sa Mindanao at madalas silang naiipit sa kaguluhan tulad na lang sa pagtugis sa mga rebelde. Tina Panganiban Perez, GMA News.